Kumusta? Alam nyo, sa likod ng bawat bundok merong nakatagong kwento. At ngayon, sasamahan ko kayong akyatin kumbaga ang isa sa pinakasikat sa Pilipinas para tuklasin natin ang alamat ni Maria Makiling, ang diwatang sinasabing nagbabantay dito. Sa puso ng isang bundok may natutulog na kwento. Isang kwento ng diwata, ng mga tao at ng isang pangako. Ang lalim, no? Pakinggan nyo sandali ang bigat ng mga salitang yan. Kasi ito mismo ang magiging gabay natin sa paglalakbay na to sa isa sa mga pinakamagandang alamat ng ating lahi. Okay, simulan na natin ang kwento sa pinakaunang bahagi. Dito kikilalanin natin kung sino ba talaga ang diwatang ito at ano ang meron sa bundok na kanyang kaharian. Ito po ang Bundok Makiling. Kung tititigan mo mula sa malayo, parang isang babaeng natutulog, di ba? Isang lugar na laging nababalot sa ulak at, syempre, puno ng hiwaga. At ito ang tahanan ng ating bida. Pero, teka, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng diwata? Well, sa ating mitolohiya, sila yung mga mabubuti at talagang makapangyarihang espiritu ng kalikasan. Sila yung mga guardian, yung mga tagapangalaga ng ating mga bundok, ilog at kagubatan. At sa puso nga ng Bundok Makiling, doon nananahan si Maria Makiling. Sinasabing hindi lang daw siya napakaganda, kundi may busilak na puso rin. Imagine, siya ang bantay ng buong bundok. Siya yung nagbibigay ng biyaya sa mga taong nakatira sa paligid at siya rin yung number one protector ng bawat halaman at hayop dyan. Ngayon, balikan natin yung panahon na sobrang ganda ng lahat. Ito yung tinatawag na gintong panahon kung kailan yung ugnayan ni Maria at ng mga tao ay napakalinaw at napakadalisay. Kasi noong unang panahon may perpektong balanse. Si Maria, todo bigay ng biyaya sa mga tao. At ang mga tao naman bilang kapalit, binibigay nila yung respeto at pag-aalaga sa tahanan ni Maria. Ang ganda ng samahan, di ba? Perfect balance. So ganito yung sistema nila noon. Si Maria, nag-iiwan lang yan ng mga basket ng prutas, minsan pa nga may kasamang ginto sa mga bahay ng mga talagang nangangailangan. Tapos, yung mga tao malaya silang manghuli at kumuha ng pagkain sa gubat. Pero may isang rule, isang-isa lang. Kumuha ka lang ng sapat para sa'yo at huwag kang sisira ng kahit ano. Simple lang, di ba? Pero alam nyo naman, sa maraming kwento, pag may maganda, may darating na pagsubok. At dito na nga nagsimulang sumibol yung kasakiman sa puso ng mga tao. At grabe yung naging pagbabago. Tingnan nyo to, dati yung mga tao sapat lang ang kinukuha. Ngayon sobra-sobra, parang walang bukas. Dati iniiwan nilang malinis ang gubat. Ngayon, puro basura na. Yung dating paggalang sa mga hayop, naging sport na lang. For fun na lang yung pangangaso. At yung pasasalamat, nawala. Napalitan ng pagiging abusado at demanding. At dahil sa kasakimang yan, dito na tayo dadalhin sa pinakamasakit na parte ng kwento. Yung sandali kung kailan tuluyan ng nasugatan ng pusong nagbigay ng tiwala. Kasi sa gitna ng lahat ng to, may isang pangakong binitiwan eh. Isang napakasagradong pangako, hindi lang sa salita, kundi sa puso. Pangako ito ng katapatan mula sa mga taong pinagkatiwalaan ni Maria ng lubos. Pero yung pangakong yon, sinira. Sinira nila. At yung pagtataksil na yun, yung laso ng kasakiman, yun na yung huling patak na nagpaapaw sa lahat at sumira sa tiwala ng diwata. Sabi sa kwento, sa sobrang sakit, sinabi raw ni Maria, nakalimutan ninyo na ang kagubatan ay may puso at dinurog ninyo ito. Ramdam nyo ba? Sa mga salitang yon, hindi lang pighati ng isang diwata ang maririnig mo, kundi yung mismong pighati ng kalikasan. At dahil nasira na yung tiwala, syempre may consequence. Ito na yung kwento ng paglisa ni Maria at yung pagkawala rin ng lahat ng biyaya niya. At dito na nagsimulang maningil ang kalikasan. Unang-una, isang napakalakas na bagyo ang sumalanta sa kanila, parang hinuhugasan yung kasakiman nila. Pagkatapos, biglang tumahimik yung gugat. Nawala yung mga prutas, naglaho yung mga hayop. At sa huli, ito yung pinakamasakit. Yung huling beses na nakita si Maria, naglalakad papalayo, papasok sa puso ng bundok para hindi na kailanman bumalik pa. At yun na, yon yung naging kapalit ng kasakiman nila. Yung mga biyaya ng bundok na dating isang libreng regalo, naglaho. Naglaho kasama ng diwatang nagkaloob ng lahat. So,
Pagkatapos ng lahat ng yon, pagkatapos ng sakit at pagkawala, ano ba talaga yung aral na iniiwan sa atin ng alamat na ito? Ano yung mensahe ni Maria na parang umalingaw-ngaw pa rin hanggang ngayon? Well, tinuturuan tayo nito na yung paggalang sa kalikasan hindi yan option, sagradong tungkulin yan. Na yung kasakiman, sa huli, laging sa kawalan ang bagsak. Na ang pasasalamat, yan yung susi sa isang maayos na mundo. At higit sa lahat, tinuturuan tayo na may mga regalo sa buhay na kapag nawala na, kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik pa. At pag inisip natin, ang kalikasan natin gayon ay parang may sarili na ring isinusulat na makabagong alamat at tayo ang mga karakter. Kaya ang tanong na iniiwan sa atin ay, paano natin isusulat yung katapusan ng kwentong ito? Tayo ba ang magiging dahilan ng kanyang paglaho o tayo ang magiging bayani na magliligtas sa kanya?